Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. Day 14 na tayo guys, no? So, ano bang mga nangyari kahapon? Nangyari kahapon is, ayan, jogging ako, naglaro ng basketball, and then, pagkatapos, pagka-uwi dito, kumain, tapos, ano pa ba? Nagsimba. Nagsimba ako. Pagkatapos ng pagsimba, umuwi agad. Pagka-uwi, and then, tinahi ko yung dalawa kong pantalon pang trabaho. Kasi, sira na eh. Sira na yung pundiyo. Yung pundiyo yung sira na. So, ang ginawa ko, parang tinangkupan ko, yung parang tinapalan ko ng isang tela pa ulit. So, tatlo na silang butas. So, yung isa naging alay. So, yun yung tinanggalan natin ng tela. So, bali, kasi kaysa naman, tahiin ko lang siya ng tahilang ng sinulit. Hindi siya kaagad maano rin siya kaagad, mapupunit din siya kaagad. Kaya ang ginawa ko, tapal talaga ng isang tela ulit. So, yung isa, wala akong mahanap na tela. Kaya yung isa, sinacrifice ko na. Dalawa yung na-save sa isang pantalon na sinacrifice ko. Diba? Mas okay yun. Mas better. So, ayun, ipapakita ko sa inyo. Yan. Yan yung mga pantalon na tinahi ko. Ito yung tela. So, yun lang. Tapos, konting basa-basa ng libro. Ito sa Atomic Habits. So, yun nga yung mga turo sa Atomic Habits. Yung sa habit mo dapat. Kung paano babaguhin. So, hindi pa siya masyadong nagsisink in at masyadong naunawaan. Hindi ko pa masyadong naunawaan. Kaya, babasahin ulit yan. Kasi, ang isang bagay naman kasi hindi mo kagad, kahit tinuro sa'yo yan, isang beses lang, hindi mo kagad makukuha kagad yan. Kailangan mo ng repetition, paulit-ulit. So, kung hindi mo naintindihan ng isang beses, ulitin mo ulit basahin. Pag hindi mo makakuha ng pangalawang basa, pangatlong basa, pag hindi pa rin makuha pang-apat na basa. Tapos yung pagte-take note talaga napakahalaga para mas madali mong naunawaan yung mga bagay-bagay. So hindi kasi ako nagte-take note ngayon, puro basa lang. Kaya hindi ko pa masyadong naintindihan. Kaya next time, pangalawang basa ko, take note ko na yung mga important details. Yan. Yun yung kahalagaan. Tapos, gagamit tayo ng Pamin technique. Yung Pamin technique, guys, yung kunwari may isang bagay ka na binasa. Tapos, parang unawain mo siya simula umpisa. Ipapaliwanag mo siya kung paano nag-work yung ganong bagay. Yun yung tinatawag na Pamin technique. Yung Pamin technique, yun yung kadalasan ginagamit ng mga matatalino. Like, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Lahat ng matatalino, ganun ang ginagawa nila. Yung kinakausap nila yung sarili nila, tapos parang akala mo meron silang nagpapaliwanag, may isang tao na ini-explain nila yung natutunan nila, yung nalaman. So, ganun dapat yung gawin mo. Kasi kung talagang naintindihan mo siya, kaya mo siyang ipaliwanag. Okay? Ganun yun eh. Kung naipapaliwanag mo siya ng maayos, ibig sabihin, naiintindihan mo yung mga bagay-bagay. Okay? Got it? So, okay. Nagbasa tayo ng Bible. Lagi tayo nagbabasa na ngayon at nag-take note. Dito kasi napupunta yung take note ko sa pagbabasa ng Bible. So, yung mga binabasa ko, sinusulat ko dito, at saka inuunawa ko yung ibig kong sabihin, tapos nire-reflect ko rin siya sa buhay ko. Kung mayroon ba akong nagawang mga ganito sa past, at kung isa lang ba tong message para sa mga dapat kong gawin in the future. Okay? So, kagabi, ito ang binasa natin. And the mean man bowed down, and the great
man humbleth himself. Isaiah verse 9. And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself. Therefore forgive them not. So, inisip ko siya, bakit forgive them not? Ibig sabihin, huwag papatawarin. Sino ang hindi dapat patawarin dito? Ang sabi kasi, and the mean man boweth down, and the great man humbleth himself. Siguro, ang sinasabi dito na, therefore forgive them not. Ang sinasabi dito na, forgive them not, ay mga taong nagbow. Bow it down. Kasi nagbow sila dun sa great man, and the great man humbleth himself. Okay? So, kasi dapat hindi ka talaga